si Ferdinand Romualdez Marcos. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Malagim na trahedya na naman sa Himpapawid. Wala ni isang nakaligtas sa 67 sakay ng nagsalpukang eroplano at helicopter sa Washington, D.C. Kabilang sa mga nasawi si Police Colonel Pergentino Malabed Jr. na nasa Amerika para inspeksyonin ang mga all-purpose vest na binili ng PNP. Inaasikaso na po ng PNP ang pagbiyahe ng kanyang pamilya pa Amerika para maiuwi ang kanyang mga labi. At nakatutok si Joseph Moro. Hindi magkamayaw sa pag-iyak ang batang babae na anak ni Police Colonel Pergentino Malabed Jr. nang ihatid sila ng kanyang pamilya sa airport noong January 22. Bye, love you. Palis noon si Malabed para sa 12 araw na official trip. Pero ang tagpong ito, ang huli na palang pagkikita ng mag-ama. Isa si Malabed sa mga namatay sa salpukan ng American Airlines Flight 5342 at ang isang Black Hawk helicopter sa Washington, D.C. noong January 29. Nasa Amerika ang 51 years old na si Malabed na hepe ng Supply Management Division ng PNP dahil ininspeksyon niya ang lampas 2,000 all-purpose vest na binili ng PNP mula sa India. Pabalik na sana siya ng February 2 pero sumapit ang trahedya. Sa report ng Deputy Chief of Mission ng Pilipinas sa Amerika sa PNP, paunang kinilala ng Washington Police sa mga labi ni Malabed base sa passport na nakuha sa kanyang mga labi. Isa siya sa 30 pa lamang mula sa lampas 6 na pong nasawi sa aksidente na nare-recover. Pero hinihintay pa ang pamilya niya na manggaling dito sa Pilipinas para opisyal na kilalanin ang kanyang mga labi. SOP ng Estados Unidos na yung kinlang po o yung asawa ang makikilala. Kasi po ang pagkakilala nila sa ngayon ay yung lamang pong pasaporte na nakuha po sa katawan. Ipinagbigay alam na ng PNP sa pamilya ni Colonel Malabed ang nangyari dito at tinutulungan na rin sila na makapunta sa Amerika para maiuwi ang kanyang mga labi dito sa Pilipinas. Lahat po na tulong na magagawa ng PNP para po makabalik yung labi po ni Colonel Malabed kung ma-identify na po siya ng kanyang may bahay. Ipinagluksa ng PNP ang pagkasawi ni Malabed na graduate ng PNP class kabalikat ng 1998. Reserve with honor, integrity, and dedication throughout his career. We extend our deepest condolences to his bereaved family, loved ones, and colleagues. Nagpahatid na rin ng pakikiramay si DILG Secretary John Vic Remulla sa pamilya ni Malabed. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nagkilos protesta rin ang daang-daang estudyante mula sa iba't ibang universidad sa Maynila. Panawagan nila patalsikin si Vice President Sara Duterte at papanagutin sina Pangulong Marcos at dating Pangulong Duterte. Nakatutok si Jonathan Andal. Nagmarcha ang daan-daang estudyante at propesor sa Maynila kanina mula sa mga universidad na nasa Taft Avenue tulad ng De La Salle University, Adamson University, University of the Philippines Manila, St. Paul University at iba pa. Sumali rin ang ilang varsity players, mga madre at iba pang taong simbahan. Ang kanilang panawagan, patalsikin si Vice President Sara Duterte, singilin si Pangulong Bongbong Marcos at ipaaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang gusto natin dito ay manawagan sa mga taong bayan na kalampagin ng Kongreso na ipa-impeach na si Sara Duterte at the same time singilin si Marcos sa kanyang mga pangako sa halimbawa 20 pesos na kilo ng bigas, pagpapababa ng presyo ng bilihin, pagtataas ng sweldo at iba pa. Si President Duterte, pinapanagot natin siya sa mga crimes against humanity, sa extrajudicial killings. So panawagan natin kay President Marcos, papuntahin niya na dito ang ICC, ipaaresto na rin si Duterte.
Bit-bit nila ang mga karatulang nananawagan din na labanan ng kahirapan, korupsyon, kawalang pananagutan at red tagging. Magkaroon din daw sana ng aumento sa sahod at ilaan daw ang pondo sa edukasyon imbes na sa korupsyon. Nakipagsanib puwersa ang mga estudyante sa Liwasang Bonifacio kung nasaan naman ang grupo ng mga guro, magsasaka, manggagawa, mahihirap at iba pang sektor. Ang nag-organisa nito ang grupong Tama Na o Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw Network Alliance. Naroon din ang mga kongresista mula sa Makabayan Bloc. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Bukod sa Palawan, may mga nangyayari na rin umanong paniniktik ng Chinese national sa iba pang bahagi ng bansa tulad sa ibang substation ng NGCP. 8 katao na ang hawak ng NBI sa iniinalang pang-espiya sa bansa. Bagay na ikinababahala na ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos nababahala raw sa report na may mga dayuhan na nag-i-espiya umano sa mga vital installation sa bansa gamit ang mga high-tech na kagamitan, partikular sa mga lugar ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. That's why we arrested them, because of course we are very disturbed by anyone conducting such espionage operations against our military. Hawak ng NBI ngayon ang 8 katao. 6 ay mga Chinese nationals at 2 Pilipino. Arestado sila sa hinalang pang-i-espiya. Ang isang Chinese na si Deng Yuanqing at ang 2 Pinoy na kasama may kaso na sa Makati RTC. Binasahan ng sakdala mga ito kanina sa kasong espionage at paglabag sa anti-cybercrime law. Not guilty ang sagot nila sa korte. Ang sabi ng National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines, may koneksyon si Deng at ang 2 Pinoy niyang kasamahan sa 5 pang Chinese national na inaresto sa hinalang espionage. Intelligence information that we've gathered, meron kasi kaming PUI na wala rito. Nasa China. Basically China because yun yung identification niya na nagdidirect sa grupo na to. So isang grupo, kinadeng, din pangalawang grupo itong kinakay, mayroong isang individual na nagdidirect sa kanila. Ayon sa NBI Cybercrime Division, kasama sa mga lugar na sinurveillance ng grupo ni Deng ay ang mga power plant, power grid sa Luzon, kasamang ilang substations ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Na-surveillance na rin daw nito ang Malampaya gas field sa Palawan. Ayon kay Lodtok, gumamit sila ng LIDAR sensor na kayang kumuha ng lahat at kumpletong detalye ng isang lugar. Mataas daw ang level of accuracy ng data na nakukuha at real-time na papadala kung saan man nila gusto. Kung ang surveillance daw ni Deng ay land-based, ang 5 namang Chinese ay pinresenta kahapon. Sea-based umano ang pagmamatsyag. Bukod sa mga malakasang CCTV na may telephoto na kinabit nila sa Ulugan Oyster Bay, nalagyan din nila ng CCTV ang Buliluyan Port. Buliluyan, Batarasa is of strategic importance in the south of Palawan. The location is within the vicinity of EDCA site, and the Philippine Coast Guard vessels can be monitored from docking to its routine missions in the WPS. It serves as a secondary port due to its proximity to the North Balabac Strait, a vital sea lane of communication, where some PLA Navy vessels have been monitored passing through in the past months. Maging sa Subic sa Zambales, na-surveillance na rin daw. Yung isa dyan, airstrip, yung isa yung, I think, naval base, and then yung power grid. Then yung isa, yung may makikita kayo yung red na dot na rin, yun yung position ng ating perpetrator. Tignan nyo, may marka siya. May marka siya towards and may marka siya sa left side. Nung translate natin through Google Translate, may nakasulat na Navy, may nakasulat na airport. So mayroon silang pinaplano po dyan, yung pangyayari na yan. Kaya hinihintay daw ng Pangulong Marcos ang investigasyon ng NBI tungkol dito. The investigative services are still developing more information to see exactly what these 5 have been what operations they have been doing while they've been here in the Philippines. Dahil yung iba matagal nang nandito, nakapangasawa na ng mga Pilipina. At sleeper talaga, sleeper. Ang tinatawag na sleepers. Sa isang pahayag, sinabi ni National Security Advisor Eduardo Anyo na patuloy na magbabantay ang pamahalaan para pagtibayin ang pambansang seguridad sa pamagitan ng pagpapalakas ng counterintelligence at monitoring. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Naaresto na ang isa sa 4 na sospek kaugnay sa nabistong pagawaan ng shabu sa Tanza, Cavite.
Natunto ng pulisya sa Pasay City ang babaeng suspect na nakausap daw ng caretaker para rentahan ang bahay kung saan nadiskubre ang Shabu Lab. Patuloy namang tinutugis ang 3 pang suspect na mga dayuhan. Nitong Miyerkules, nadiskubre ang paggawaan ng shabu matapos ang isang pagsabog sa naturang bahay. Na-recover sa lugar ang ilang kemikal sa paggawa ng droga, drug paraphernalia, sachet ng shabu at gas mask. Patuloy na pinag-aaralan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang 200 peso across-the-board wage hike. Aprobado na ng House Committee on Labor and Employment ang panukala para sa 200 peso daily minimum legislated wage hike para sa lahat ng manggagawa sa pribadong sektor. 645 pesos ang kasalukuyang daily minimum wage sa NCR. Sabi ng Pangulo, pangunahing may responsibilidad sa pagtatakda ng minimum wage ay ang mga regional wage board na nilikha rin ng Kongreso. We'll see. We'll try to resolve that because, as you know, it's very clear that tumataas ang bilihin. Nandiyan pa rin ang inflation. Hindi pa natin susubuan ng mabuti, ng kumpleto. Kaya it's certainly something that we have to think about. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Bittersweet para kay Joe Berry ang pagtatapos ng Afternoon Prime Series niyang Lilet Matias, Attorney at Law next week. Pero napawi naman ang bahaging lungkot dahil sa extra special guest nilang napa-fangirl si Joe. Makichika kay Lars Santiago. Kagalang-galang sa suot niyang barong si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes sa eksenang kinunan para sa kanya sa Lilet Matias, Attorney at Law. Pero patikim pa lang yan sa mga abangan sa finale week ng series next week. Tila isang awarding ang eksena na dinaluhan ng bida nitong si Joe Berry. Very happy nga raw si Dong na finally nagkasama na sila sa isang series. Matagal ko nang pangarap makatrabaho. Siyempre si Joe, napakaganda ng naging run ng Lilet Matias. This is my simple way of showing my support sa programang ito. Sa eksena kung saan special guest si Ding Dong, maha-highlight daw ang karakter ni Attorney Lilet. Ang highlight talaga ay si Attorney Lilet Matias. So kung baga yung eksenang ito ay yung pagpapakita ng kahalagahan ng kanyang role bilang isang abogado sa lipunan. Grateful naman si Joe na naglaan ng oras ang Primetime King para gawin ang espesyal na eksena para sa series. Makikita niyo po ang ating Primetime King, Dingdong Dantes sa Lilet Matias, Attorney at Law. Hindi nga raw naiwasan ni Joe na magpaka-fangirl nang magka-eksena sila ni Ding Dong. Sobra po akong na-starstruck kasi ang tagal na nga po na pag nagkakaroon po ng pagkakataon na nag-uusap kami, lagi kong sinasabi sana po magka-work tayo. Tapos binigay nga po ngayon. Kahit na very mabilis lang. Hopefully masundan. Nothing but good words din si Joe kay Ding Dong, lalo na pagdating sa trabaho. Napakagaan lang kasi hindi mo mararamdaman na Dingdong Dantes na yung kaharap mo kasi ipapa-feel niya sa'yo na na pwede kang maging komportable. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.